Kahindik-hindik na pagkamatay ang sinapit ng isang pedestrian matapos itong masagasaan at magulungan ng dalawang sasakyan sa Antipolo City. Ang biktima bumili lang ng pandesal ilang sandali bago itong ma-hit and run. Una sa balitang yan si Edniel Parosa. Patay ang isang lalaking tumatawid sa kalsada makaraang masagasaan ng isang SUV at magulungan pa ng kasalubong na truck sa Antipolo Teresa Road sa Antipolo City. Kita sa CCTV ang pagbulagta ng biktima makaraang ma-hit and run ng isang puting Innova bago siya magulungan ng sumunod na trailer truck sa kabilang lane. Dead on the spot ang 25 anyos na biktimang residente ng Sitio Sumilang sa Barangay San Jose at bumili lamang ng pandesal na mangyaring aksidente. Agad namang sumuko ang driver ng truck na nagdahilang hindi niya nakita ang nasagasaan habang patuloy pang tinutugis ang sangkot na Innova. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Antipolo City Police Chief Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo na tuloy ang kanilang backtracking ngayong araw na ito upang mahagip ang plaka ng wanted na sasakyan. Pinakawalan naman ang truck driver matapos makaareglo ang pamilya ng biktima. Hindi niya nakita at parang it's a freak accident. Tangkap naman po ng pamilya. So I believe na na-range po sila kaya na-release na natin yung truck driver. Pero we are in search, no? We are in search for the driver po ng Innova. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sibak sa serbisyo ang higit 9 na pulis ng Tipas Substation sa Taguig na idinawit sa tangkang pang-aaresto sa isang ginang ng walang bisa ng arrest warrant. Reklamo ng biktima tila na pagdiskitahan ito dahil sa mga chismis na siya raw ay tulak ng iligal na droga. Naritong report ni Noche Cacas. Sinibak na sa pwesto ang mahigit 9 na pulis ng Tipas sa Police Substation. Kasunod ito sa viral video ng persahang pasukin ng mga ito ang isang bahay sa Purok 3 sa M. Lucas Street, Barangay Napindan, sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Alias Mardi, sa pilitang sinira ng mga nagpakilalang pulis ang pinto ng kanilang bahay sa Kahinaras. Basta pumasok yung isang pulis na naka-jacket na itim, bigla na lang sinunggaban yung anak ko. Sa video po, nakikita niyo sa video. So tatanong ako, ano yun? May pinapakita papel. Eh yung papel naman po, sabi nila warrant. Wala namang problema po kung warrant, kung anong warrant po yun. Pero ayaw naman po nila pabasa sa akin. Dalang alam ko po, yung warrant, may pirma po yun ng judge. Aminado si Alias Mardi na may kaso siyang illegal drugs, ngunit naakwit umano siya sa kaso. Pumayag si Alias Mardi na sumama sa mga pulis sa barangay, ngunit hindi umano ito nasunod kaya tumalon siya sa pulis sa mobil maging ang kanyang anak kaya nagkasugat sa ulo. Duda kasi si Alias Mardi na baka taniman siya ng droga gaya ng nangyari sa kanya noon kaya nagdesisyon siyang tumalon kahit nakaposas. Sa panayam ng DZRH kay Taguig Chief of Police Colonel Joey Gofford, nalaman na lang niya sa social media ang nangyari. Lumalabas na talagang pinasok lang nila itong bahay na to at wala naman silang kaukulang search warrant o warrant of arrest. At wala silang basihan upang pasukin itong bahay at arrestuin itong si nanay. Kaya ayon kay Gofortes, isinama na rin niya sa sinibak ang kanyang substation commander na si Police Major Camacho dahil sa command responsibility. Papalitan na rin ni Gofort ang lahat ng naka-assigned sa Tipas Police Substation habang umuusad ang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, RH27 Noche Cacas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanim na sa kulturang Pinoy na una at isa sa pinakamahalagang hakbang sa pakikipagrelasyon ang panliligaw. Pero ayon sa isang relationship coach, hindi na raw ito kailangan sa panahon ngayon. Aba, hindi na raw uso? Ang paliwanag ni Coach Alicia Serrano tutukan sa Experts Opinion Report na ito. Kakambal na ng kulturang Pilipino ang pagsunod sa nakasanayang gender norms at social expectations, alinsunod sa pinangahawakan ng ating relihiyon, lalo na ng simbahang Katolika. Isa na nga rito ang konsepto ng panliligaw.
bilang nakagisnan na tama at unang hakbang sa pakikipagrelasyon. Pero kasabay ng pagbabago ng panahon at pagsulpot ng online dating applications, naniniwala ang relationship coach na si Alicia Serrano na bagamat welcome pa rin ay hindi na ito tinitingnan bilang requirement sa modern dating. Yeah, so yung panliligaw, yung nakikita ko hindi siya necessary, pero hindi rin naman siya bawal. I think welcomed naman. Yung panliligaw, it's something that people would feel flattered to experience, no? Pero hindi siya kasing common ngayon, and for sure di siya kailangan mangyari para magkaroon ng forward momentum or positive experiences sa relationship. Maliban sa kultura ng panliligaw, ipinunto rin ni Coach Alicia ang dating trope ng mga Pilipino na dapat i-improve o baguhin. Hindi anya makatutulong sa buhay pag-ibig kung iro-romanticize ang pagiging torpe para sa taong gusto mo. Para sa akin, isa sa mga, I guess, cultural tropes natin na hindi talaga helpful sa tingin ko ay yung pagiging torpe. Oh my gosh, pwede bang itigil na yun? Yes. Kasi hindi talaga siya helpful. Wag natin i-normalize or romanticize ang poor communication. So kung may gusto ka, sabihin mo at do something about it. Hindi yung nag-yearn ka lang na hindi alam ng mga tao. Paniwala ni Coach Alicia, malaking factor ito kung bakit marami sa mga Pinoy ang nakakaranas ng pagkasawi at nagpapaka-sad boy o sad girl sa pag-ibig. Valentine's man o hindi, marapat lamang na iakma natin ang ating kultura sa nagbabagong panahon. Ang unang bahagi ng eksklusibong panayam kay Coach Alicia sa Expert's Opinion Valentine's Special Episode mapapanood sa darating na linggo, 3:00 ng hapon dito po sa DZRH TV. Sa mundo ng esports, ipinakilala na ng Team Liquid Philippines ang bago nitong gold laner para sa MPL Philippines Season 15 sa darating na Marso. At inilabas na rin ang bagong team na Falcons ang roster nito kung saan bumida ang mga pamilyar na muka. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Sa mundo ng esports, ipinakilala na ng Team Liquid Philippines ang bago nitong gold laner para sa MPL Philippines Season 15 sa darating na Marso. At inilabas na rin ang bagong team na Falcons ang roster nito kung saan bumida ang mga pamilyar na muka. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. May bagong gold laner ang Team Liquid Philippines para sa paparating na Season 15 ng MLBB Professional League o MPL Philippines. Formal lang ipinakilala ng team ang entry finals MVP at isa sa mga haligi ng dating Blacklist International na si Kiel Oheb Soriano bilang bagong bahagi ng kanilang roster. Papalitan nito sa M4 Finals MVP Benedict "Benny Cutie" Gonzalez na hindi na magiging bahagi ng koponan ngayong season. Sasamahan ni Oheb ang natitirang core players ng TLPH na sina Carl T. Nepomuceno, Sanford Vinuya, Alston Sanji Pabico. Samantala, ipinakilala na rin ang bagong pasok sa MPLPH na Team Falcons ang kanilang roster para sa Season 15. Yan ay walang iba kundi ang lineup ng dating AP Brent squad. Makikita sa ilalim ng Falcon squad ang mga pamilyar na mukha ni na Angelo Kyle Few Arcangel, David Charles Baptisi Canon, Michael Kyle Tisi Saison, Rogien Ogwen Onigo, Marcos Super Marco Riquitano, at Vincent Pandora Onigo, kasama ng team bilang head coach si Robert Trevor Sanchez. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
It's official, Mom of 5 na si Iya Villania. Kahapon, February 11, isinilang ng TV host ang newest member ng Casa Arellano. Ang pasilip sa kanilang bagong Little Bundle of Joy. Tinutukan sa Showbiz Report na ito. Meet Anya Love, ang baby number 5 ni Iya Villania at Drew Arellano. Isinilang ang kanilang panibagong Little Bundle of Joy kahapon, February 11, eksaktong 10:52 ng umaga. Good morning, everybody. Let's go with a no sleep. Thankful and happy naman ang TV host sa kanyang matagumpay na panganganak. Si Baby Anya Love ang newest addition sa Casa Arellano matapos ang halos 3 taon o mula nung isinilang ni Iya ang kanilang ika-4 na anak na si Astro noong June 4, 2022. Last January 31 nga lang ipinagdiwang ng mag-asawang TV host ang kanilang 11th wedding anniversary. Bukod kina Baby Anya at Astro, ang 3 pang anak ni Iya at Drew ay sina Primo, Leon at Alana. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.